Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Magandang araw sa ating lahat kung saan man po kayo naruroon. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo mga suki at tagapagsuporta ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. At ganoon din po ang mga nagsusubaybay at nanonood at nakikinig po sa aming tandem ni Ma'am Lorraine Marie Badoy sa programang Bigwas ng Agila. Mga kababayan, mga suki natin dito sa Ka Eric Channel, ay pag-usapan po natin itong kwentong kotsero, no? Kwentong kalokohan ni Boying Rimulya patungkol sa mga maleta, mga kababayan. Pilit po na pinagdudugtong ni Boying Rimulya, bagamat wala naman pong katuturan at walang katotohanan sa batayan ng mga pangyayari o batayan ng mga testimonya. Ang kanyang teorya na nagsimula daw ang mga mali-malitang deliveries ng mga perang kinukulimbat sa panahon ni Pangulong Duterte. Of course, with a very obvious purpose na idawit at idamay ang dating administrasyon ni Pangulong Duterte dito sa kalokohan ng kwento ng tuni-tunilada, mali-maleta at limpak-limpak na mga pera na pinagnakawan sa mga proyekto at pondo ng gobyerno. Yan pong teorya ni Boying Rimulya. Ang sabi ko nga niyan sa isa kong live stream, taktikang squid tactics po ang tawag dyan. Ang pusit o yung pugita po, ito yung uri ng hayop sa ating mga karagatan na mayroong kakaibang kakayanan na umiwas sa mga predators, no? Either ito po ay magpalit ng kulay na parang hunyango, kagaya din po ni Boying Rimulya at ng magkapatid na ito, o kaya magpasabog ng tinta para yung tubig ay maging malabo at hindi kaagad siya makikita at makaiska po siya. Yan pong tinatawag na squid tactics. So itong ginagamit na taktika ni Boying Rimulya, pang psychological warfare operations po yan. He is playing with the mind of the public na gusto niyang ipa-impress na bakit kayo naiiskandalo na may sinasabi itong mga dating sundalo laban sa administrasyon ni Marcos at nila Romualdez at doon sa mga nasasangkot hinggil po sa mga maleta, matagal nang nangyayari yan. No? Gusto niyang palabasin na itong sila Lord Alan Velasco, when they were still part ng pamunuan sa House of Representatives, ay nakipaglaro ng deliveries ng mga maleta kay Saldico. Yan po ang teorya ni Boying Rimulya. Ibig sabihin po, nais ipalabas, no, ayusin ko lang po ang ating iyon. Yan. Nais ipalabas ni Boying Rimulya na malaganap din ang korupsyon sa panahon ni Pangulong Duterte. Siguro ganito ang dapat na pagtingin dyan, mga kababayan. Bagamat totoo naman na hindi po naging absolute zero, na wala talagang mga nangyari na korupsyon sa panahon ni Pangulong Duterte, pero dalawang bagay pong sigurado tayo doon. Hindi talamak, hindi malawak at hindi malubha ang korupsyon doon sa panahon ni Pangulong Duterte, sapagkat may fear factor at natatakot po ang mga kurakot at buaya ng mga politiko, mga diskartidor at mga gahaman na kontraktor at oligarko na magnakaw sa pundo ng mamamayan o sa kaban ng bayan, sapagkat hindi po yon tinotolerate ni Pangulong Duterte. Mayroon din naman pong siguro mga nagdiskarte dito sa tinatawag na SOP na mga projects, no, na mga 10 to 12% hanggang 15%, pero hindi po kasing lubha ng pangungurakot at pangungutong na tag 25% to 30% hanggang 40% po ang kinukuha sa mga projects. Kaya wala na pong natitira pa sa proyekto at kung kaya nagiging ghost at halos mga substandard na. So hindi talamak, hindi malaganap, bagkos yun po ay uhaw na uhaw po ang mga magnanakaw at tigang na tigang, wika nga, no, itong mga kawatan during the time of former President Duterte. Ang pangalawang katotohanan doon na sinasabi ko ay hindi po kumukutong at hindi po nagkokota si Pangulong Duterte na siya ay
magkaroon ng benepisyo o patungan niya ng kutong ang mga proyekto o mangulimbat sa kaban ng bayan. That is very clear. Wala pong pwedeng magsalungat niyan sapagkat totoo po hindi humihingi at hindi nanghihingi o pumapatong ng mga tubo o kaya kutong o kaya kita o mga SOP si Pangulong Duterte. Yun, pwedeng tumayo po yun ganong mga factual information. Pero ang sabihin ni Boying Rimulya na out of thin air, inimbento niya ang kwento without any historical basis or contextual support of circumstances na magpapatotoo na ginawa ni Pangulong Duterte po ang ganong pagpapadeliver ng mga mali-maleta at yung mga tiwaling opisyal during his time ni Pangulong Duterte ay nagpapadeliver ng mali-maleta na mga limpak-limpak na pinagnakawan na pera. Yan po ay kwentong si Boying Rimulya lang ang nag-imbento. Sapagkat bahagi po yan ng tinatawag na taktika ng psychological warfare. Ano pong ibig sabihin yan? Gusto pong ikondisyon nila Marcos at Romualdez na mayroong mga malaganap na pangungurakot na nagaganap during the time of former President Duterte. Kung kaya, ito daw ay itinutuwid nila. At ang maleta operations na ito ni Saldico ay ginagawa niya noon pa man sa panahon ni Pangulong Duterte. Hindi ko lang masabi kung gagaano katakot na takot yan si Saldico kay Pangulong Duterte during his time na hindi siya makadiskarte ng malakihan na mga pangsindikato sa pondo during the time of former President Duterte. Dahil pag nalaman nito ni Pangulong Duterte ay talaga namang pong may kalalagyan at mayroon kang pananagutan at mayroon ka pong kaso. Kung hindi man kaso at makukulong ka, baka madisgrasya ka pa. Yan, hindi yan pwedeng baliin ni Boying Rimulya. Alam po nila yan na magkapatid and even ni Bongbong Marcos Jr. na natigang po itong mga magnanakaw na mga politiko. Kaya naman po nang umupo si Marcos Jr. at si Romualdez at nagkaroon ng go signal na dapat ilarga ang pagkakaroon ng money making, ang sistematiko at malawakang pandarambong, parang mga uhaw na mga vampira na nagsipaglabasan po itong mga aliporis ng sindikato ni Marcos at nila Romualdez, sapagkat ang mga mastermind mismo ay sila ding ang protector nila nitong sindikato, no? And kaya binabanggit din ni Saldico, the way it was revealed also by Diskaya couple, na hirap po silang gumawa ng diskarte sa ganitong uri ng mga diskarte sa pangungontrata, ghost projects, insertions, at mga realignment ng mga pundo, pati po ang pangungutong sa SOP na naging 30% hanggang 40% ang kinukuha. Dahil sa panahon ni Pangulong Duterte, mahigpit, at kapag nalaman ka, ay may kalalagyan ka at may pananagutan ka. Yon po ang malinaw. At mayroon kang katapat na disiplina at mayroon kang katapat na kaso at pagpaparusa. Pero sa panahon ng pagpasok na po ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, naging kalakaran na po na minimum 25 to 30% ang kinukuha ng mga may hawak sa proyekto. Kaya itong si Dong Gonzales at ang mga kapareho niyang aliporis, itinuturo po ito sa Kongreso, like sila Congressman Momo, sila Congressman Gargiola, na kinukumpra nila, ino-wholesale nila ang mga projects dahil nandyan sila, nakadikit kay Martin Romualdez, kasama sila sa sindikato, kukuha na nila ng proyekto, for example, worth 1 billion pesos na project. Ilalapit nila yan sa mga politiko o mga congressman o senador o kaya sa kontraktor at mag-cash advance sila. O ito, bibigyan kita ng 15%, ibigay mo sa akin yung proyekto mo. Tapos ako na bahala mag-implement. Pero pagdating kay Gonzales, for example, kay Dong Gonzales, naging Senior Deputy Speaker of the House ito, lalapitan niya naman ang kontraktor. Sabi niya, i-advance mo ako ng 25%. O, ito ang proyekto sa 1 billion. So, 40% na kaagad ang mawawala sa proyekto. Di po ba, mga kababayan? Kaya,
Ang natitira na lang, kalahati o wala pa sa kalahati sa pundo. 500 million na lang ang ipapatupad sapagkat pinagkakitaan na. At kikita din dapat ang kontraktor. Walang ganyan na uri ng mga diskarte sa panahon ni former President Duterte. Kasi lagot ka at talagang may kalalagyan ka kapag nangyari po yan. Kaya itong kwento ng mga maleta ni Boying Rimulya, kwento po ito na parang sinabi niya, once upon a time, there was a giant na nangangain ng mga bata, pero may matapang na bata na lumaban sa kanya at ang pangalan niya ay Jack na nakatira sa beanstalk. Kwentong Jack in the Beanstalk, no? Ang mga kwento ni Boying Rimulya. Kaya pinagtatawanan po ito magkakapatid na ito eh. Hindi nga niya may paliwanag paano na sa loob lamang ng isang buwan o kulang-kulang lang isang buwan halos na dismiss bigla ang kaso ng kanyang anak, no? Nakakahiya, no? DOJ secretary siya. Obviously, nagkaroon ng mga bahig at ariglo yon at ng influence operation ni Boying Rimulya. Sa droga yon, ano? At itong pugo-pugo, sangkot din silang magkakapatid dyan sa kanilang property sa Cavite. Pero kung makaasta sila, itong kapatid niyang si DILG Secretary John Vic Rimulya, akala mo ang titino. Eh kilalang kilala po sila sa maruming laro ng politika sa Cavite at sa ating bansa. Kaya naman po, pag tumakbo yan si Boying Rimulya at si John Vic Rimulya sa anumang national position, hindi po mananalo ang mga yan. Sapagkat basang-basa po ng taong bayan kung anong karakas at uri ng pagkapolitiko nila. Kaya wala pong naniniwala sa kwento ni Boying Rimulya na parang Jack in the Beanstalk. Akala niya mga batang payaso o kaya mga batang paslit ang kanyang kaharap nang sinasabi niya na ang maleta deliveries ay nagsimula yan at nangyayari yan sa panahon ng former administration. Kaya ito lang po ang masasabi ng taong bayan sa iyo. Tigilan mo na yan, Boying. Matanda ka na at ikaw sana ang maging example ng kabataan kung paano maging matino ang mga namumuno ng gobyerno, ikaw pa ang pasimuno ng ganitong uri ng mga walang kwenta na kwento na ang pinagtutunguhan nito ay tatabunan mo lang naman at palulusutin ang boss mo na si Marcos at sila Romualdez. Kaya ka nailagay bilang ombudsman. Barkada po yan ni Boying Rimulya eh. Si Martin Romualdez, barkada niya po yan, ka-fraternity brad niya po yan, mga kababayan. So, wala pong direksyon ito ang ombudsman, kundi palabasin po na nagsisinungaling at walang kredibilidad itong mga 18 former soldiers at sila ay ginagamit lamang sa politika. The usual tactics na tinatawag nating squid tactics. Magpalabas ka ng intriga, gawin mong malabo ang issue, iiwasan mo, and then magka-counter-attack ka para hindi na mapag-usapan ang issue. Ang main issue dito, nagpapatotoo na itong mga dating sundalo na lumantad at naging whistleblowers ay mayroong direktang kaalaman at aktwal at direktang partisipasyon kung paano nila inihatid at pinagpapartida ang mga pera na kinulimbat ng sindikato nila Marcos at Romualdez kasabwat pa noon si Saldico. At itong mga former soldiers na ito, lumantad sila out of their conscience call. At ito ngayon, minamalisyahan din ng NBI director na parang pinapalabas niya itong si Director Matibag na may nagbayad lang, may gumagamit lang dito sa mga former soldiers na ito. Without substantiating such claim, kapareho ni Boying Rimulya at ganon din po kay Tito Soto at kay Ping Lacson, ang mga mensahero, ang tagapagatid ng salaysay, ang inaatake, dinidiscredit, tinatakot, ini-intimidate to the point na baka makasuhan pa sila ng kung ano-anong kasong kriminal at iniugnay sila sa destabilization. Samantala po ang kanilang tinukoy at ang kanilang binigyan ng paglilinaw na mga salaysay ng mga involvement ng kagaya po ng anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos Jr. Ang mga kongresista, 27 of them or 31 sa listahan nila, mga government officials ni Marcos, mga senador, and even Marcos and Romualdez. Bakit hindi yun po ang ginawan ni Boying Rimulya ng case build-up
ng NBI ng thorough investigation in coordination and in support sa ombudsman effort? O bakit hindi yan binuksan ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Ping Lacson kung wala kayong itinatago at kung wala kayong mga pagtatabon-tabon at manipulasyon na ginagawa? Huwag nyo kasing gawing bobo at mga tanga ang mga Pilipino. Hindi po tanga, hindi po bobo ang mga mamamayang Pilipino. Marunong po silang mag-obserba, marunong silang umalam ng katotohanan, at later on, kaya na rin po nila yan panindigan ang pagkilos sama-sama upang baguhin na po ang nabubulok na sistema ng kasalukuyang administrasyon at gobyerno nila Marcos at Romualdez. O, pahinga ka na sa banga, Boying. May mga tumatawag na tuloy sa iyo ng mga netizens, may kung ano-anong katawagan na medyo pangit na. Ang isang katawagan sa iyo ay tinatawag ka ng Boy Agnas. Sabi ko sa netizen, bakit naman Boy Agnas ang tawag mo kay Boying Rimulya? Kasi daw mukha ka ng bangkay, pero hindi ka pa tumitigil sa iyong mga kabulastugan para lang mapagtakpan di umano ang mga krimen ng pagkakasangkot ni Marcos at Romualdez sa napakalaking pagnanakaw, the grand thievery, and the monumental plunder and corruption sa public fund. Ay aba, tinalo pa ni Marcos Jr. ang kanyang tatay. At ganon din po itong si Romualdez. At lahat ng mga aksyon ni Boying Rimulya, ang lahat ng kanyang maniobra, pati ng kanyang kapatid na si John Vic Rimulya, ang NBI at pati itong Senate Blue Ribbon Committee at ang mga silent majority sa Senado, led by Ping Lacson and Tito Soto, iisa lang po ang kanilang motivation, ay i-preserve at ipanatili po si Marcos sa poder at kapangyarihan kahit pa na ito na ang itinuturo na pinakasentrong utak sa pagpapatupad ng malawakang pandarambong at sistematikong korupsyon. Bakit? Dahil takot na takot po itong mga aliporis ni Marcos like Boying Rimulya na magkakaroon ng isa na namang Duterte na uri ng liderato sa gobyerno. At hindi nila kayang arigluhin, hindi nila kayang takutin, sapagkat ang isang Sara Duterte ay halos kapareho o baka higit pa ang tapang at paninindigan sa kanyang tatay pagdating po sa paglaban sa katiwalian at korupsyon sa gobyerno. Kaya naman takot na mawala sa poder si Marcos Jr. at si Romualdez, na sila naman po ang padrino na sinasandigan nila kagaya ng mga kapareho ni Boying Rimulya, ng mga CPP, NPA, NDF operatives, ng Yellow and Pink Zombies. Kaya nila gustong ipanatili ang poder at kapangyarihan kay Marcos at kay Romualdez. Ayan. Magbabalik po muli ang isa pang episode ng ating Balita at Talakayan with Ka Eric. Don't forget to like, share, and promote our videos, pati po sa YouTube at sa ating Facebook account. Ang nagtatanong po sa inyo kung paano po kayo makapagbigay ng konting suporta out of your sincerity of heart and voluntary support para sa Bangon Sambayanan People's Advocacy Center na pinamumunuan ni Ka Eric. We have the GCash line. Pwede po dyan 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. O kung ano man po ang gusto ninyo mag-coordinate, pwede rin po. Ang numero po na gamit natin sa GCash at line of coordination ay ang 0916-308-7710. Uulitin lang po ni Ka Eric, 0916-308-7710, Rohilda Celis po. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.